Sa gitna ng mga bundok ng Silangan, may isang baryong halos hindi na napapansin ng mga modernong tao. Walang signal ng cellphone, mahina ang kuryente, at bihira ang bumibisita. Ngunit may kakaibang balita ang kumalat sa social media, may isang baryo raw na taon-taon ay may grandeng pista na puno ng kakanin, lechon, at kakaibang putahe na hindi pa natitikman kahit saan. Si Alisa, isang dalagang food vlogger na mabilis sumikat sa TikTok at YouTube, ay nakarinig ng tsismis tungkol sa baryong ito. Kilala siya sa pagpunta sa mga liblib na lugar para tikman ang mga pagkaing hindi karaniwang nakikita. Para sa kanya, malaking content ito na siguradong magvi-viral. Mga ka-food trip, may pupuntahan tayong hindi pangkaraniwang fiesta. Sabi nila, kakaiba raw ang mga pagkain doon. Sama-sama nating alamin kung legit nga ba. Nakangiting intro niya habang nagre-record bago sumakay ng jeep papasok sa baryo. Ang pagdating sa baryo. Pagdating niya sa baryo, sinalubong siya ng matatamis na ngiti ng mga taga roon. May mga banderitas na nakasabit, malalaking kaldero na kumukulo, at halakakan ng mga tao na tila masaya at sabik na sabik sa pista. Ate, special ang mga putahe namin. Siguradong hindi mo malilimutan, sabi ng isang ale habang nag-aalok ng inihaw na parang manok pero mas matangkad ang kulay ng karne. Habang nagla-live si Alisa, pinuri niya ang pagkain. Grabe, ang lambot. Hindi ito ordinaryong manok, parang may kakaibang linamnam. Ngunit sa gilid ng kanyang camera, may mga matang nakamasid, mapupula, kumikislap sa dilim, at tila nag-aabang. Ang lihim ng fiesta. Habang lumalalim ang gabi, nagsimula ang kasayahan. May sayawan, kantahan, at walang humpay na kainan. Ngunit napansin ni Alisa na kakaiba ang mga itsura ng tao. Habang kumakain, mas lumalalim ang kanilang ngiti, mas humahaba ang kanilang mga ngipin, at unti-unting lumalabas ang tila matutulis na kuko. Nang inalok siya ng isang mangkok ng sabaw, napansin niya ang kakaibang amoy, parang dugo. Doon siya kinilabutan. Lumingon siya sa paligid, at doon niya nakita, sa mga lamesa, nakasabit ang mga parte ng katawan na parang hindi sa hayop. Ang mga kakanin ay may halong lamang loob na hindi niya kayang tukuyin. Nais niyang tumakbo, pero napapalibutan na siya ng mga taong ngayon ay nagiging halimaw, mahahaba ang dila, matutulis ang ngipin, at malamlam ang mga mata. Alisa, bulong ng isang matanda sa kanyang tabi, huwag ka nang lumaban. Ikaw ang espesyal naming bisita ngayong taon. Sa bawat fiesta, may isa kaming inihahain na kakaiba, isang panauhin. Ang pagtakas. Kinabahan siya at pilit na ngumiti sa camera. Mga ka-food trip, iba na ito. Hindi na ito biro. Bigla niyang ibinagsak ang kamera at tumakbo palabas ng plaza. Naririnig niya ang malalakas na yapak at halakhak na parang demonyo sa kanyang likuran. Ang mga banderitas ay nagmistulang mga bitbit na laman, dumidikit sa kanyang balat habang siya'y dumaraan. Habang nagtatago sa likod ng lumang kapilya, napansin niyang nakabukas pa rin ang kanyang cellphone, nakalib pa rin ito. Libo-libong viewers ang nanonood, nagko-comment ng, content lang yan, scripted, at, grabe ang galing ng effects. Wala ni isa ang naniniwalang totoo ang kanyang nakikita. Naramdaman niya ang malamig na hininga sa kanyang batok. Nang lumingon siya, nandoon ang mga aswang, ngumunguya ng hilaw na laman at nakangising nakatingin sa kanya. Ang huling frame. Kinabukasan, usap-usapan sa social media ang biglang pagkawala ni Alisa. Ang huli niyang live ay nag-trending, marami ang naniniwalang prank lang iyon, o horror content. Ngunit sa huling segundo ng video, bago ito biglang nag-black screen, makikita ang mapupulang mata sa likod niya at maririnig ang malalim na tinig. Ngayong pista, isa ka ng bahagi ng handaan. Mula noon, hindi na siya muling nakita. Ngunit bawat taon, sa tuwing may pista sa Baryo Silangan, may bagong putaheng inihahain, at ang lasa raw ay mas nagiging espesyal,
na para bang laging sariwa.